ready po natin yung ating pong Bible. And buksan po ninyo sa Psalm 47. Ayan. Salmo o mga awit 47. And ready na rin po ninyo yung inyo pong mainit na kape as we listen sa salita ng ating Panginoon. Ayan, sige po. So, it's 6:05. So, again po, if you have your Bibles with you, pakibuksan po sa Psalm 47. At pinamagatan ko po yung akin pong sharing, a clap or a call pala, no? A call to clap and sing. Yun po yung atin pong pamagat, isang pagtawag ng pagpalakpak at pag-awit. Ayan. Paumanhin po talaga. Ganito ako pag umaga. Sa pagbasa po ng chapter 47 ng Psalm ay atin agad mararamdaman ang isang masiglang pasabog ng papuri. So ano po yung sinasabi ng first two verses ng chapter 47? Ang sabi doon, kayong mga tao sa bawat bansa, magpalakpakan kayo. Sumigaw sa Diyos ng may kagalakan. Ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos at kagalang-galang. Siya ang dakilang hari sa buong sanlibutan. Ayan. Sabi doon, no, kayong mga tao sa bawat bansa. So, ito po ay isang panawagan. Ito po ay isang universal call sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa na kilalanin ang soberenya ng Diyos at atin pong ipagdiwang yung kanyang paghahari. So, pansinin po natin mga kapatid na itong Psalm 47, hindi ito isang tahimik o nagninilay-nilay na salmo. Kundi, ito'y isang salmo na puno, no? Puno siya ng masayang pagsigaw, pagpalakpak, at tunog po, no, ng mga trompeta. So this morning po ay atin pong sabay-sabay na i-explore mga kapatid itong makapangyarihang awit na ito at tingnan po natin kung ano ang sinasabi nito sa atin ngayon. So tayo po muna ay manalangin. God Heavenly Father, amin kayong pinupuri, amin kayong tinataas, amin kayong dinadakila dahil kayo po ay kahanga-hangang Diyos. Kayo ang naglikha ng langit at lupa, ang makapangyarihang Diyos. Amin kayong tinataas, Panginoon, at sa umagang ito ay again, kami po ay magpapaturo sa inyong salita. Mangusap kayo sa bawat isa, Panginoon. Ibigay niyo yung inyong mensahe na nagpapalakas sa amin, Panginoon. At nawa itong aming maririnig sa inyo ay aming ma-apply sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan po. So, verse 1, sabi po sa English ay, clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy. So, yung pambungad po, no, na talatang ito ay sineset niya yung tone para sa buong chapter, sa buong awit. So, ito po ay isang imbitasyon sa atin sa isang masayang pagsamba. Di ba? Clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy. So, pag-isipan po natin, yung pagpalakpak na sinasabi po dito ay isang physical, no, na pagpapahayag ho ng kagalakan. Hindi po dito minumungkahin ng salmista na magpalakpak ka para magbigay ka lamang ng paggalang. Yung nagpapalakpak na simple lamang. Pero sa halip po, itong palakpak na sinasabi dito ng salmista ay buong katawan. Naalala niyo po si Haring David, yung kwento po sa 2 Samuel chapter 6 kung saan ay kinuha niya yung kaba ng tipan kay Obed-Edom para ilipat dalhin sa Jerusalem. Ngayon, nung sila ay pumasok na sa lungsod, ano po yung naalala po ninyo?
'Di ba si Haring David ay nagwala, nagsumayaw, as in buong lakas niya sumayaw siya, okay, para sa Panginoon. Okay, nagpapalakpak siya kung ano-anong ginagawa niya. Ngayon po sa bintana, sa kaharian, sa bintana, nakita siya ng kanyang asawa na si Mikal. Si Mikal po ay anak ni Haring Saul, no? So, hindi niya nagustuhan yung ginagawa, no, ni David. Kaya nung umuwi si David, agad na sinabihan niya si David, ano ba naman yung ginawa mo kanina? Nakakahiya ka. Para kang baliw. Okay? Nagtatalon-talon ka doon, nagsasayaw-sayaw ka doon. At sinagot naman siya ni David. Okay? Ang ginawa ko ay hindi para sa sarili ko. Ang ginawa ko kanina ay para sa Panginoon. At kung mababasa natin yung sa 2 Samuel chapter 6, yung last verse sa 23, mababasa natin doon na hindi nagkaroon ng anak, hindi nagkaanak si Mikal hanggang siya ay mamatay. Ayan. So, yun po yung kwento. So, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, yung ating bang pagsamba ay nailalarawan sa ganitong uri ng masayang papuri na parang katulad ni David, di ba? Lumalapit ba tayo sa Diyos ng may pananabik? Excited ba tayo na pag Sunday, we look forward na, uy, agahan ko yung pagpunta sa church kasi sasama ako, mag-worship ako, sasayaw ako, magpapalakpak ako? O wala lang, sanay na tayo na malate. Kasi okay lang kahit na malate, kantahan pa lang naman yun eh. Tsaka saka na, doon na lang ako sa message makikinig. Yun po ba yung atin pong pag-iisip sa ating worship? Yeah. Think about this mga kapatid. 'Di ba? Or kung nag-worship tayo, masaya ba tayo pag nag-worship? Nawa itong talatang ito sa verse 1, clap your hands, all you nations, shout to God with cries of joy, ay isang hamon. No? Hayaang hamunin po tayo ng talatang ito na magdala sa atin no, ng espiritu ng kagalakan sa ating pagsamba. Sa verse 2 to 4 naman, ang sabi, for the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. He subdued nations under us and peoples under our feet. He chose our inheritance for us, the pride of Jacob, whom He loved. So dito naman po, binibigyan tayo ng salmista ng dahilan pala para papurihan ang Diyos. So ano po ang rason? Ano po ang dahilan para tayo po'y magpalakpakan, na tayo po'y sisigaw ng papuri sa Diyos? Ano po yun? Sinabi dito ng verse 2 to 4. Ang dahilan ay dahil siya ang Panginoon kataas-taasan, na siya ang dakilang hari ng buong mundo, na hindi siya basta-bastang Diyos, na siya ay dakila, hindi siya maliit na Diyos. Siya ay pinuno ng lahat ng nilikha. At dito din po, tinatampok ng Salmo yung kanyang katapatan sa kanyang bayan, sa pagpili sa kanila bilang tagapagmana at yung pagpapakita ng kanyang pag-ibig, no, sa kanyang bayang pinili, di ba? So sa pagninilay-nilay, no, sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos, di po ba mga kapatid, dapat lang na ito'y mag-lead sa atin, umakay sa atin sa pagsamba? Kung kilala natin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginagawa, hindi ba dapat tayo ay tutugon sa kanya na may papuri? Kung siya po ay Panginoong kataas-taasan, kung siya ang dakilang hari ng buong mundo, dapat, di ba, na tayo ay magpuri sa kanya. Verses 5 to 7 naman, God has ascended amid shouts of joy, the Lord amid the sounding of trumpets. Sing praises to God. Sing praises. Sing praises to our King. Sing praises, for God is the King of all the earth. Sing to Him a psalm of praise.
Ay grabe, no? So, ang bahaging ito naman ng chapter 47, dito nagbibigay diin naman, 'di ba, na He ascended, God has ascended, umakyat siya sa langit. So, imagine natin, mga kapatid ngayon, kung halimbawa ipikit ninyo yung mata ninyo, and then nakikita ninyo yung Diyos, He ascended, no? Amid shout of joy. So, nakita ninyo sa imagination ninyo yung larawan ng kanyang paghahari, di po ba? Yung kanyang authority, yung image ng mga sigaw ng kagalakan, mga trompeta, no, nagpapatibay yung atmosphere ng pagdiriwang. And kung mababasa natin dito sa verses 5 to 7, paulit-ulit. Ano yung inuulit-ulit dito? Sing praises. Di ba? Sing praises. Sing praises to God. Sing praises to our King. Sing praises. Oh. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Di ba? Na binibigyang diin yung kalagahan ng awit. Sing. Meron bang sing na sinasabi? Hindi, di ba? Awit. So, ibig sabihin, music sa pagsamba. So, hindi lamang ito yung kung ano yung sinasabi natin, kundi kung papaano natin ito sinasabi. Pag ba nag-worship, mga kapatid, sumasabay ba tayo sa pag-awit? Kasi, mga kapatid, ang music ay ito po yung magpapahayag, no, ng ating damdamin sa paraang hindi kaya ng salita lamang. Tandaan natin yan. Iba yung music kasi. Kaya nga pag nakakarinig tayo ng mga awit, parang ganun. Talagang ramdam natin. Kaysa salita lamang, iba yun. So, ginagamit ba natin? Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ginagamit ba natin yung ating mga tinig, yung ating mga boses, yung mga instrumento para mag-alay tayo ng taus-pusong papuri sa ating Diyos na kabanal-banalan? And last po na verses, yung verse 8 to 9, God reigns over the nations. God is seated on His holy throne. Imagine ninyo, mga kapatid, yung kadakilaan, yung atmosphere, no, ng kabanalan ng Diyos. God reigns over the nations. God is seated on His holy throne. The nobles of the peoples assemble along with the people of the God of Abraham. For the kings of the earth belong to God. He is greatly exalted. So, ang salmo dito nagtatapos, no, na pinagpapatibay na talaga, no, yung universal na paghahari ng Diyos. Siya ay naghahari sa mga bansa, nakaupo sa kanyang banal na trono. Mga kapatid, parang ini-imagine ko ngayon, di ba? Kung tayo po ay nasa langit, na nakaupo sa kanyang banal na trono ang Diyos. Sabi nga po ng Revelation, dinidescribe, walang ginawa kundi mag-awitan, umawit, mga anghel, mga cherubim, di ba? Pati mga maharlika, mga hari sa lupa, napapailalim sila, no, sa authority ng Diyos natin. At dito yung last declaration, dito nagpapaalala sa atin na ang Diyos, mga kapatid, ang may control ng lahat. Hindi natin kontrolado buhay natin, hindi natin kontrolado mga bagay-bagay, mga kapatid, tandaan natin yan. Ang Diyos lang mga may control ng lahat. At kung siya ang may control ng buhay po natin, ano dapat ang gagawin natin? Diba? Magpasakop tayo sa Kanya. Diba? Magbigay tayo ng ating pinaka magandang papuri sa Kanya. Kaya ano man yung nangyayari sa mundo ngayon, diba? Maring ito'y nagkoko sa atin na mabalisa tayo. Magtiwala tayo mga kapatid sa Kanyang sovereignty. Diba? Kaya as we reflect, no, dito po ako mag-end. As we reflect, mga kapatid, sa chapter 47, masasabi natin na ito po ay isang powerful reminder na ang pagsamba ay hindi lamang isang tungkulin. Huwag nating isipin, ako, mag-worship na naman. Ako, nakakapagod, mag-worship na naman. Hindi po. Hindi lamang siya isang tungkulin, kundi
isipin natin na ito ay isang masayang pagtugon natin sa kadakilaan ng Diyos. Tinatawag tayo nito na ipahayag yung ating papuri ng may sigla na kinikilala po natin ang kapangyarihan, katapatan, at soberanong paghahari ng Diyos. Kunin po natin ang psalm na ito bilang paanyaya na ipalakpak ang ating mga kamay, diba? Sumigaw ng may kagalakan at umawit ng mga papuri sa ating hari, ang Panginoong kataas-taasan, ang Panginoon na nakaupo sa kanyang banal na trono na lubos nating dinadakila. So yun po mga kapatid, ang ating pong magiging reflection. So sa next Sunday ng ating pag-worship, sasadyain pa rin ba nating malate? Kasi worship lang naman yun. Or kung nag-worship ka na, ano ang gagawin mo? Anong gagawin mo sa iyong mga kamay? Sa iyong mga bibig? Doon ka lang ba para nakatayo? Nanonood? Mga kapatid, pag-isipan natin ito at pagmuni-munihan natin ang chapter 47 sa ating pong pag-worship. So tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong kahangahangang kapangyarihan at hindi natitinag na katapatan. Lord, salamat po sa inyong salita sa umagang ito na basa po namin sa chapter 47 ng Psalm. Lord, kinikilala namin kayong dakilang hari sa buong mundo. At lumalapit po kami sa inyo, Lord God, sa inyong banal na harapan na may sigaw ng kagalakan na pumapalakpak ang aming mga puso, Panginoon. Nawa, Lord God, sa aming pag-aaral ng chapter na ito ay tulungan nyo kami na i-cultivate sa amin, Lord, ang espiritu ng masayang pagsamba na nagpapahayag ng aming pagmamahal at pasasalamat sa pamagitan po ng mga awitin, masayang papuri. Nawa, Panginoon, ang aming mga buhay ay maging isang testament sa iyong paghahari at naway ang aming mga tinig ay makiisa sa lahat ng nilikha sa pagpapahayag ng iyong kalawalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa dakila makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po lahat.